أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po ang ating pag-usapan ay patungkol po sa paniniwala sa mga anghel. At hindi po lingid sa inyong kaalaman na mayroon pong limang haligi ng pananampalataya. Ito po ang pundasyon ng iman o pananampalataya ng isang Muslim. Ang iman ay napakaraming klase po, pero ang kanyang pundasyon ay itong 6 na haligi. Ang una ay paniniwala kay Allah. Pangalawa, paniniwala sa kanyang mga anghel. Pangatlo, paniniwala sa kanyang mga kasulatan. Pang-apat, paniniwala sa kanyang mga propeta. Panglima, paniniwala sa araw ng paghukom. At pang-anim ay paniniwala sa qadr. Itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito man ay mabuti o masama. So ngayong araw po ang ating pag-usapan ay kabilang po sa nabanggit sa hadith ni Jibril alayhi salam nung tanungin niya si propeta sallallahu alaihi wasallam kung ano ang iman. At binanggit niya yung pundasyon ng iman o pananampalataya, pinaniniwalaan ng isang Muslim, na ito ang 6 na haligi o pundasyon ng paniniwala. Okay. Ang paniniwala sa mga anghel ay napakahalaga po dahil ito ay isa sa haligi ng pananampalataya na kapag ito ay hindi pinaniwalaan ng isang Muslim o isang mananampalataya ay hindi siya matatawag na isang tunay na mananampalataya. Dahil ang mga anghel o paniniwala sa mga anghel ay sila po ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganoon din na sila ng mga anghel ang inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala para magdala ng mensahe sa lahat ng mga sugo at mga propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga anghel ay ito po ay ilmul ghaib, lingid na kaalaman. Hindi natin nakita ang mga anghel. Maliban sa ibang mga hadith na si propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakita niya si Jibril alayhi salam. Pero ang paniniwala sa mga anghel ay ito po ay lingid o ilmul ghaib. Ito ay lingid na kaalaman dahil hindi po natin nakita ang mga anghel. At ang mga anghel po, ang pinakauna na dapat natin malaman ay sila po ay nilikha mula sa liwanag. Sila po ay nilikha mula sa liwanag. Sinabi ng Allah sa Banal Quran o sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Muslim na khulikatil malaikatu min nur. Nilikha ang mga anghel mula sa liwanag. At ganoon din, katulad ng pagkalika kay Adam alaihi salam na siya ay mula sa putik, mula sa lupa, at ganoon din na si Iblis o ang jin ay nilikha mula sa tinatawag na apoy. So dito makikita natin sa hadith ni Imam Muslim na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang mga anghel ay sila po ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa liwanag. So yan ay dapat natin paniwalaan dahil yan ay ibinalita ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay lingid na kaalaman at nabanggit sa hadith na dapat nating paniwalaan ang paniniwala sa mga anghel. Sila ay nilikha, mas nauna silang nilikha kaysa mga jin at sa mga tao. Sinabi ng Allah sa Banal Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ibig sabihin ay sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala rabbuk, at sinabi ng iyong Panginoon sa mga anghel. Ibig sabihin meron ng mga anghel. Inni ja'ilu fil ardi khalifa, na ako ay lilikha ng mga tao, yung tao na sila yung mamamahala sa lupa. Ito ay sa Suratul Baqarah number 30 na pagpapatunay lamang na mas naunang nilikha ang mga anghel, pagkatapos ay ang mga jin, at pagkatapos ay ang mga tao. So sila po ang mas naunang nilikha kaysa sa tinatawag na mga tao. At marami po ang katangian ng mga anghel. Marami po ang katangian ng mga anghel, at kabilang sa kanilang katangian
ay hindi sila sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nilikha na likas na sumasamba lamang at sumusunod lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po katulad natin ng mga tao na tayo ay tinatawag na mayroong kapasyahan. Pwede tayong magpasya. Pero sila po, ang mga anghel ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila po ay tinatawag na sumusunod lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal Quran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Okay, doon sinabi ng Allah sa aya na ito, la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sun, hindi nila sinusway ang Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'sun Allah ma amarahum, sa kanilang mga utos sa kanilang Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, at ginagawa lamang nila kung ano ang utos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sila po ay likas na nilikha ng Allah na sumasamba lamang, sumusunod lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na kabilang sa kanilang mga katangian ay binanggit ng Allah sa banal na Quran na sila po ay mayroong mga pakpak. Pero hindi po natin pwedeng ihalin tulad sa mga pakpak ng mga nakikita natin ng mga nilikha dahil hindi natin nakita ang mga anghel. Kaya hindi natin sila pwedeng ihalin tulad sa mga pakpak na nakikita natin. Magkaiba po yun dahil hindi po natin nakita ang mga anghel. Ang sinabi sa banal na Quran, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha'u inna Allah ala kulli shay'in qadir. Suratu Fatir. Sinabi po ng Allah na alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang lumikha sa langit at lupa, at ja'ilil malaika, at ginawa niya, nilikha niya ang mga anghel na meron sa kanila na merong 2 pakpak, merong 3 pakpak, merong 4 na pakpak. So dito, general na paniniwala natin sa mga anghel ay meron po silang mga pakpak. At isa po sa pinakamalaking nilikha sa kanila, sa mga anghel ay si Jibril alayhis salam, na nabanggit po sa hadith na nakita po siya sa hadith ni Abdullah ibn Mas'ud na sinabi niya na ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu 600 janahin, kulli janahin minha qad sadda al-ufuq. Subhanallah. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na, o sa hadith ni Ibn Mas'ud, na nakita ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang larawan ni Jibril alayhis salam na meron siyang 600 na pagpak, kullu janaha minha, at lahat ang isang pagpak dito ay natakpan niya ang kalawakan. Natakpan niya ang kalawakan, subhanallah. Natakpan niya. So napakalaking nilikha itong si Jibril alayhis salam. Siya ang isa nabanggit sa hadith na pinakamalaking anghel na halos natakpan niya ang tinatawag na kalawakan nung nakita siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So isa po sa paniniwala natin ay may mga pakpak po ang mga anghel, at ang isa sa malaking nilikha ng anghel ay si Jibril alayhis salam na meron siyang 600 na pakpak, na ang isa sa kanyang mga pakpak ay kanyang natakpan ang kalawakan. Subhanallah, napakalaki ang nilikha itong si Jibril alayhis salam. Pagpapatunay lamang ito sa kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong mga anghel na ito ay nilikha sila ng Allah na likas, na sumusunod at sumasamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi kailangan ng Allah ang kanilang tulong, pero sila po ay nilikha ng Allah at inutusan niya ang mga ito at ginawa niya ng mga gawain ang mga ito. Dahil ang Allah ay kaya niyang lumikha ng anumang gustuhin niya, at siya ang may kakayahan sa lahat ng bagay. Ito po ay hikmah o wisdom, karunungan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay naglikha ng mga anghel. Ang bilang ng mga anghel ay napakarami. Napakarami po ang mga anghel. Sa ibang aya sinabi ng Allah, wala ya'lamu junuda rabbika illahu, walang nakakaalam sa bilang ng mga anghel maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nabanggit sa hadith ni Imam Bukhari na tinanong ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, at dito
fasaltu Jibril, tinanong ni Propeta sallallahu alaihi wasallam si Jibril, faqal, sinabi ni Jibril itong sa Baitul Ma'mur, itong Baitul Ma'mur, sa Baitul Ma'mur ay isa itong Baitul Ma'mur, yung Kaaba ay sa pinakamataas, pinakadiretso niya ay nandyan ang tinatawag na Baitul Ma'mur. Na ito yung bahay na kung saan, sabi dito, faqala hadal Baitul Ma'mur, itong Baitul Ma'mur, yusalli fihi kulla yawmin 70,000. Ibig sabihin, ay pumapasok dito ang 70,000 na mga anghel. 70,000 na mga anghel. Na sila, ano ginagawa nila? Sila ay gumagawa ng pagdarasal, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa tinatawag na Baitul Ma'mur na ito. Sa araw na yun, idha kharaju, at kapag sila ay lumabas doon, sa araw na yun, lam ya'udu ilayhi ila akhir ma alayhim. Ibig sabihin, hindi na sila makakapasok doon dahil meron pang second batch, third batch, at iba pang susunod na mga anghel na 70,000 araw-araw na pumapasok doon para lang gumawa ng mga pagsamba, pagdarasal para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung dami nila. Dami ng mga anghel na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa mga kakayahan ng mga anghel, ay sila po ay kaya nilang magkatawang tao. Sila po ay kaya nilang magkatawang tao tulad na nabanggit sa banal na Quran, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. At bago ito si Maryam ay yung nagpakita sa kanya si Jibril alayhisalam na bilang isang tao at sinabi niya na ikaw ay magkakaroon ng isang anak. Yan ay nabanggit sa banal na Quran. Ganun din si Propeta Ibrahim alayhisalam noong pumunta ang mga anghel sa kanya na binalitaan siya na magkakaroon siya ng anak kay Sarah at ganun na lalabas sa kanya si Ishaq at saka manganganak si Ishaq na si Yaqub. Yan ay nabanggit din sa Quran na sila ay nagkatawang tao. At ganoon din sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, itong hadith na nabanggit natin, na dumating ang isang tao kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at nagtanong siya ng tinatawag na ano ang Islam, ano ang iman, ano ang ihsan, at pagkatapos ay umalis siya at sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yun si Jibril na tinuturuan kayo ng inyong relihiyon. So sila po ay nagkakatawang tao ayon sa ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala na kakayahan. Sila po ay walang kakayahan maliban lamang sa ipahintulot sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang po sa dapat natin paniwalaan na nabanggit sa mga talata sa Quran, sa mga hadith, sa mga gawain o mga pangalan ng mga anghel, kasi dapat natin paniwalaan na sila ay nilikha ng Allah. Sila ay hindi sumusuway kay Allah, sila ay sumusunod lamang, at ganun din na sila ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga specific na binigay sa kanila na gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala, at isa sa kanila ay yung sila ay kabilang sa mga inutusan sa kanila ay yung magdala ng revelasyon. Revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala papunta sa mga propeta na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ni Anghel Jibril alayhisalam. Si Anghel Jibril alayhisalam, siya po ang napag-atasan na magdala ng mga mensahe mula kay Allah subhanahu wa ta'ala patungo sa mga propeta, mga sugo na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa po sa mga nabanggit sa banal na Quran, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbihi litakuna minal mundirin. At sa ibang aya, innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin muta'in thumma amin. At dito sinabi na tunay na ito ay innahu laqawlu rasulin karim. Ito ay salita na nagmula kay Jibril alayhi salam, na siya ay isang propeta, sugo mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na nagdadala ng mensahe papunta sa mga propeta na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung makikita natin si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Jabal An-Nur, ang unang ibinaba sa kanya yung Iqra, at ang nagdala sa kanya ng mensaheng ito na niyakap niya na mahigpit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya na Iqra
ay si Jibril alayhi salam. Ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran, ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nagdala nito ay si Anghel Jibril alayhi salam, at ito ay ibinigay niya ng paunti-unti kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Jibril alayhi salam ay isa pong propeta, isa pong tinatawag na anghel, na ang kanyang gawain ay sugo, propeta mula kay Allah para sa mga anghel na iparating sa kanila ang mensahe, ang Quran, ang mga ipinadala sa kanila ng mga mensahe nila, ang mga kasulatan nila. Yang tinatawag na revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron din sa mga anghel na itong si anghel na pangalan niya ay si Mikail. Si Mikail ay siya yung binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan sa mga kidlat, sa ulan, at ganun din bisahab, yung tinatawag na mga ulap. Siya ang may kakayahan na magdala ng mga ulan, yung mga tinatawag na ulap, yung katulad din ng mga kidlat. So siya po ang naatasan dyan, na nabagit po sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadith ni Imam At-Tirmidhi, na si Mikail siya po ang napag-atasan sa mga bagay na ito. Ganon din na meron ding mga anghel, o merong anghel na nakatalaga sa pag-ihip ng trompeta. Ang trompetang ito ay ihipin ni Israfil alayhi salam. Naihipin niya at lahat ng mga nilikha ay mamamatay, at pangalawang ihip niya ay lahat ng tao ay mabubuhay, at dito na yung araw ng paghuhukom. Dito na yung paglilitis sa mga tao. Yung pangalawang pag-ihip ni Israfil alayhi salam sa trompeta, kung saan mabubuhay ang lahat ng mga nilikha. Ganun din, may anghel na sila po, o siya ay kabilang sa mga nakatalaga na kumuha ng buhay, na ito si Malakal Maut. Ito si Malakal Maut. At sinabi sa aya, Suratul Sajdah, Kul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum hatta thumma ila rabbikum turja'un. At dito sinabi, Kul yatawaffakum, sabihin mo o Muhammad na kayo ay kukuhanan ng buhay ni Malakal Maut, na siya yung naatasan sa bagay na ito, at pagkatapos ay kayo ay babalik sa inyong Panginoon, kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang kumukuha ng buhay ay si Malakal Maut. At paano? Yan ay hindi natin alam. Yan ay nabagid lang sa hadith na kaya niya. Yan ang binigay sa kanya ng anghel, binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kahit milyong tao, 1,000 tao, 2,000 tao sa isang oras lamang, isang segundo, ay kaya niyang kuhanin yan. Yan ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na yan ay binigay niya na kakayahan kay Malakal Maut. Ganun din na mayroong mga anghel na sila ay nangangalaga sa tao. Sila ay nangangalaga sa tao. Pero kaya kahit anong mangyari sa tao, kapag hindi pa dumating ang kanyang qadar na siya ay mamamatay, hindi siya pwedeng mamatay. Kasi yun ang nakatadhana sa kanya. So siya ay pangangalagaan ng mga anghel na nakatalaga, na sila ay mangangalaga sa tao hanggang dumating ang qadar, at kapag dumating ang qadar nila, yung tadhana nila, ay doon na mangyayari yung mangyayari sa kanila. Sinabi ng Allah sa Banal Quran, lahum aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Merong mga anghel na nakatalaga, na nangangalaga sa mga tao, sa mga alipin, na ito ay yahfazunahu min amrillah, pinapangalagaan nila ang mga tao sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron ding mga anghel na sila ay nagsusulat ng mga gawain ng mga tao. At sinabi ng Allah sa Banal Quran sa Suratul Infitar, wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sinabi ng Allah, wa inna alaykum, katotohanan na mayroong nangangalaga sa inyo, na sila ay mga kiraman, mga mabubuti, mga kiraman at saka katibin, na sila ay sinusulat nila, itong mga anghel. Hindi nila pangalan si kirab at saka si katib.
katibin, hindi nila pangalan, kundi ito ay katangian ng mga anghel na ito. Marami ang anghel na ito. Na sila ay sinusulat nila ang bawat ginagawa natin. Maliit, malaki na ginagawa natin na kabutihan, kasamaan, ito po ay sinusulat ng mga anghel na sila ay naatasan sa mga bagay na ito. Kaya dapat nating alalahanin, bawat salita na sinasabi natin, bawat gawain na ginagawa natin, may nakakita man sa atin, walang nakakita sa atin, na mga tao, yan ay naisulat at darating sa kabilang buhay, yan ay makikita natin. Kaya dapat gagawin natin ay ipasulat natin sa mga anghel ay yung mga mabuting mga gawain para makita natin dito sa kabilang buhay na ya'lamuna ma taf'alun. Sabi dito ay alam nila kung anong ginagawa ng mga tao. Ganon din, may mga anghel na sila ang naatasan na magtanong kapag nilibing na ang tao, sila yung magtatanong sa mga tao. At dito nabanggit sa hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na merong dalawang anghel na ito, ang isa sa kanila ay tinatawag na si Munkar at ang isa sa kanila ay si Nakir. Si Munkar at saka si Nakir, sila yung magtatanong sa bawat tao na namamatay at itatanong nila ay yung tinatawag na katanungan na man rabbuk, ma dinuk at saka yung man nabiyuk. Yun ang mga kabilang sa mga itatanong nila. Panginoon mo, propeta mo, anong relihiyon mo? Yan ay tatanong nila at yan ay gawain ni Munkar at saka si Nakir. Ay yan po ang nabanggit sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din sa mga anghel ay sila na mga naatasan na magbantay sa paraiso at magbantay sa impyerno. Sila yung magpapa-welcome sa mga tao na papasok sa paraiso at sila rin ang magpaparusa sa mga tao na papasok sa impyerno. La hawla wala quwata illa billah. Nawa papasukin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso at iligtas tayo mula sa kaparusahan sa impyerno. Dito sinabi ng Allah sa banal Quran, wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal ladina taqaw rabbahum, pag dumating na yung mga tao na sila yung mga tao na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay papasok na sa paraiso. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, bubuksan sa kanila ang pintuan ng paraiso. Wa qala lahum khasanatuha, at yung nakabantay doon ng mga anghel, salamun alaykum, kapayapaan sa inyo. Nawa lahat tayo ay makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na darating ang mga anghel na sila ay magsasabi na salamun alaykum, kapayapaan sa inyo, tibtum fadkhuluha khalidin, kayo ay pumasok at kayo ay mananatili dito ng panghabang buhay. Ang mga tao naman na sila ay tinatawag na sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay hindi nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit sa banal na Quran, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaykum ayati rabbikum. Sasabihin ng mga anghel na ito, pag nakapasok na yung mga tao sa impyerno, na sabihin ng futihat, bubuksan sa kanila yung pintuan ng impyerno. Wa qala lahum khazanatuha, sasabihin ng mga bantay na ito ng mga anghel, hindi ba dumating sa inyo ang mensahe, ang mga mensahero minkum, na galing sa inyo, para basahin sa inyo ang mga talata mula kay Allah subhanahu wa ta'ala? At sinabi rin sa ibang talata, yung mga magpaparusa na Suratul Tahrim, alayha malaikatun qiladun shidad. Sila ay mga anghel na nandoon sa tinatawag na impyerno na sila ang magpaparusa sa mga tao na qiladun shidad. Wala silang awa, subhanallah, bilang parusa sa mga tao na sumuway at hindi nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa mga anghel ay yung mga anghel na kung saan kapag tayo ay sila ay mag-iihip ng espiritu sa atin. Kapag tayo ay naging, di ba, mayroon tayo tinatawag na nabanggit sa hadith, na kapag ang isa sa atin ay naipon sa tiyan ng kanyang ina, maging tubig, tapos maging semelya, tapos maging alaka, pagkatapos maging, yung alaka, tapos mudga. Pag mudga siya, ay papadala yung anghel sa tiyan. Tayo, pag nilika tayo sa tiyan ng ating mga ina, mga nanay, darating ang anghel na yon at fayunfakhu fihi ruh, at ihipan niya ng buhay, ng espiritu. Pagkatapos wa yu'maru bi arba'i kalimat,
at utusan siya sa tinatawag na apat na salita na ito, apat na bagay na ito, isusulat sa kanya yung kanyang biyaya. Ibig sabihin, tapos na yung biyaya natin, makukuha natin dito sa mundo, ay nalista na po yan. At ajalihi, yung kanyang tinatawag na edad, yung ilang taon tayo mabubuhay, saka yung mga gawain niya rito na isusulat niya, at saka yung kailan siya magiging masaya o magiging malungkot, yan din ay nakasulat lahat yan nung tayo pa ay nasa sinapupunan ng ating mga nanay. Mga anghel po ang inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang magsulat sa mga bagay na ito. Ganun din, meron ding mga anghel na sila yung nagdadala sa arsh ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbih. Sila yung mga anghel na nagdadala ng arsh ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanilang pinupuri ang Allah. Sila ay nagbibigay ng papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na mayroon ding mga anghel na kung saan itong mga anghel na ito ay sila yung naatasan sa mga kabundukan. Sila yung naatasan sa mga kabundukan. Katulad nung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinagbabato sa lugar na Taif, at nung yung mga tao na ito ay dumating sa kanila si Propeta sallallahu alaihi wasallam, dala niya ang mensahe ng Islam, hindi sila naniwala sa kanya, bagkus inutusan nila ang mga bata sa kanila at saka mga alipin na pagbabatuhin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung siya ay bumaba na papunta ng Makkah pabalik, halos nagdugo ang isa sa kanyang mga paa, at dumating sa kanya si Jibril alayhis salam at kasama niya ang anghel ng kabundukan, at sinabi ni Jibril na kasama ko ang anghel na kabundukan na inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo, sinabi ng anghel ng kabundukan na, ya Muhammad, sabihin mo ang gusto mo. Kung gusto mo ay baliktarin ko sa kanila yung tinatawag na dalawang kabundukan na nakapalibot sa Taif. Yung kabundukan na ito ay dugtong ko sa kanila. Ibig sabihin, ito ay sa pamagitan ng parusa sa kanila dahil siya yung anghel ng kabundukan. Ngunit ang tanging sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi, bagkus ako'y nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na dumating o magmula sa mga taong ito na sila ay sumasamba at sumusunod lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang awa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga nasyon, na natili pa rin ang kanyang awa sa kanila kahit na sila ay sinaktan nila si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron ding mga anghel na kasama sa tinatawag natin na kakambal natin. Tayo ay pinanganak na meron tayong kakambal na jin, meron tayong kakambal na anghel. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu min al-jinni wa qarinuhu min al-malaika. Sinabi sa hadith na walang ni isa sa inyo na maliban lamang na meron siyang kakambal na jin at meron siyang kakambal na malaika, na ang anghel na ito ay nagutos sa kanya ng paggawa ng kabutihan, at yung jin naman ay nagutos sa kanya ng paggawa ng masama. At tinanong siya ng isa sa mga sahaba, pati ikaw o propeta ng Allah? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pati ako, ngunit ang jin na kung saan ito ay kakambal ko, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay tinulungan ako ng Allah kaya siya ay nagmuslim. Wala siyang inuutos sa akin maliban sa kabutihan. At ganun din na meron ding mga anghel na sila ay nananalangin para sa atin. Sila ay nananalangin para sa atin. Yan ay isa sa mga gawain ng mga anghel na sila ay nananalangin para sa atin sa mga gawain, maraming gawain, katulad ng nabanggit sa hadith ni Imam Muslim, man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malaku al muwakkalu bihi amin walaka bimithli. Sino man, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang manalangin sa kanyang kapatid na hindi alam ng kanyang kapatid na mananampalataya, ibig sabihin nanalangin ka sa iyong kapatid na siya ay gatipalaan ng Allah, siya ay patnubayan ng Allah, siya ay biyayaan ng Allah, ay darating ang anghel na ito na sasabihin niya, qala al-malak al-muwakkil, yung naka-assign doon, sabihin niya na amin, wallah, tanggapin mo ito at ibigay mo rin sa taong ito na nanalangin. Ibigay mo rin sa tao na itong nanalangin ang kanyang panalangin. Allahu Akbar. Ganun din sa ibang mga hadith, katulad ng paghihintay ng sala, sa pagitan ng dalawang sala.
la yazalu al-'abdu fi salatin ma kana fi musallahu yantadiru as-salah. Nananatili ang isang alipin sa sala. Ibig sabihin na ang dua ng ang kanyang mga anghel sa kanya ay nanatili hanggang sa siya ay naghihintay ng sala sa pagitan ng bawat sala. Halimbawa, Maghrib at saka Isya. Wataqul malaikat, sinasabi ng mga anghel, Allahumma ghfir lah. Ya Allah, patawarin mo siya. Allahumma arhamhu. Ya Allah, kaawaan mo siya. Hanggang sa ang tao na ito ay umalis sa masjid pagkatapos ng sala. So sila ang mga anghel, sila ang inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maghanap din ng mga tao na sila ay inaalala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit yan sa hadith na ang mga anghel, mayroong mga anghel, napakarami nila, naghahanap sila ng mga pagtitipon na kung saan itong pagtitipon na ito ay para kay Allah at ganun na bibigyan sila ng mga anghel na ito ng kapatawaran mula kay Allah. Ganun din, hingi sila ng kapatawaran para sa kanila kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, at iba pang mga hadith na napakarami nabanggit ng tinatawag na ginagawa ng mga anghel na paghihingi ng kapatawaran para sa atin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yan po ang kabilang sa mga paniniwala sa mga anghel. Sila po ay mga nilikha na ito ay ghaib, lingid na kaalaman. Sila po ay nilikha mula sa liwanag. Sila ay hindi nila sinusuway ang Allah subhanahu wa ta'ala. At merong mga merong mga anghel na hindi po binanggit ang kanilang mga pangalan, ngunit binanggit ang kanilang mga gawain. Sila po ay napakarami. Sila po ay hindi po lalaki, hindi babae, wala po silang kasarian. Sila po ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang kasarian. Dahil hindi po nila ito kailangan. Sila po ay nilikha na sumusunod at sumasamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala po silang tinatawag na katulad natin na meron tayong pagpapasya na sumunod o hindi. Ngunit sila ay nilikha lamang, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma ya'marun. Sila ay sinusunod lamang nila ang utos sa kanila ng Allah at hindi sila sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganoon din paniwalaan natin ang mga propeta na nabanggit ang kanila, o mga anghel na nabanggit ang kanilang pangalan, tulad nabanggit natin si Jibril, si Israfil, si Mikail, Malakal Maut, at saka Nakir, Munkar wa Nakir, at iba pang mga anghel na mayroong mga pangalan na nabanggit sa Quran, sa hadith na kanilang mga pangalan, at lahat ng mga propeta na nabanggit ng lahat ng mga anghel na nabanggit sa banal Quran na sila ay tinatawag ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat nating paniwalaan. So ito po ang paniniwala sa mga anghel, at isa po sa mga mapupulot natin na aral sa paniniwala sa mga anghel, ang kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya niyang lumikha. Nilikha niya ang anghel, nilikha niya ang mga jinn, nilikha niya ang mga tao. Ito yung kakayahan ng Allah, kaya narapat lamang na sumamba tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya lamang ang may kakayahan na lumikha sa lahat ng bagay. Ganon din, isa sa mga mapupulot natin na aral dito ay may mga anghel na sumusulat ng ating kabutihan. Kaya narapat po na gumawa tayo ng kabutihan. Wala pong naitatago, kahit na walang ilaw, kahit na saan tayo lugar, yan po ay may mga anghel nagsusulat dyan. Kaya narapat po na tayo ay gumawa ng mga pagsamba at pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pinakahuli ay kapag tayo ay nakapasok sa paraiso, ay tayo ay papapasukin ng mga anghel na ito, na sasabihin nila, khalidin na fiha. Khalidin, ibig sabihin, kayo ay mamumuhay sa paraiso ng tinatawag na ito ay walang hanggan. At sa mga tao naman na sila ay sumuway, walang hanggang parusa ang kaparusahan sa kanila, na ang mga anghel na magpaparusa sa kanila ay walang awa. Dahil ang kanilang gawain ay magparusa sa mga taong sumuway kay Allah at hindi na balik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay bilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na nakapasok sa paraiso, at tayo ay nanatili sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawagati pa lang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu alaihi wa barika wa sallam. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.